Tanhaoyue, talagang nabigo ako sa'yo. Hindi lang ako tinalikuran, ginawan mo pa ako ng kabit. At naglakas ka pa ng loob na magpapatay kay Tianqian. Hindi ko ginawa yon. Ang mayamang dalaga ng Haishi, Tanhaoyu. Magulo ang buhay pag-ibig, at ngayon ay nagwawala pa. Na nagdulot ng panghabang buhay na kapansanan sa isang inosenteng dalaga. Siya ang nagpakana sa akin. Akala mo ba maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Talagang nabigo ako sa'yo, Tanhaoyue. Mula ngayon, tapos na ang ating kasunduan. Huwag. Fu Heng, huwag kang umalis. Huwag. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kung aalis ka ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Bukod sa yan, ano pa ba ang kaya mo? Bay Qian, ikaw. Ikaw ang nagpakana sa akin. Kailan ako nagtaksil kay Aheng? Kailan ako nagpapatay ng tao? Lahat ng ito ay plano mo, di ba? Tama ka, ate. Gusto kong sirain ang pangalan mo. Gusto kong kamuhian ka ni Kuya Aheng. Bakit ang tanga-tanga mong mayamang dalaga ay makukuha ang lahat habang ako'y naghihirap sa dilim? Lahat NGSIO. Sa akin mapupunta balang araw. Ete, yung video ng kalokohan mo sa pag-ibig. Kumalat na sa lahat. Nahayag na ang plano mo, at dahil sa hiya, magpapakamatay ka. Hindi na magtataka ang lahat, kaya mamatay ka na. Para ako naman ang pumalit. Sa hinaharap, ako ang gagamit sa lalaki mo. Ako ang magiging masaya. Aheng, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Ano na namang drama mo to? Wala, pakiusap. Tulungan mo ako. Maganda ang makeup mo. Gumaling ka na rin sa pag-arte, Tanhaoyu. Ngayon, talagang humanga ako sa'yo. Mamamatay na ako, Fu Heng. Kung aalis ka ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Ngayon, wala ka nang hindi gagawin. Nakakadiri ang kababaan mo. Huwag mo na akong tatawagan. Kung gusto mong mamatay, sige. Aheng, ipangako mo sa akin na habang buhay mong pagmamahalin ako at hindi ako iiwan. Tangang, pangako ko na sa buhay kong ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ka iwan, hindi ka pabayaan. Hindi ako naniniwala, manumpa ka. Sumpa ako. Haha, sumpa. Sumpa ako. Sinungaling ka. Fuxianseng. Kian. Mula nang umalis ang tatay ni Qian, ikaw na ang laging nag-alaga sa amin dalawa. Nagpapasalamat kami sa'yo. Wala naman talaga kami. Masamang hangarin, pero bakit hindi kayang tiisin ng kasintahan mo? Si Qian namin? Bakit niya ginawa yon? Naging panghabang buhay na ang kapansanan ni Qian ngayon. Sabi ng doktor, hindi na raw siya maaring magkaanak pa sa hinaharap. Paano na lang siya mag-asawa sa hinaharap? Qian, anak. Pakakasalan ko siya. Anong sinabi mo? Pananagutan ko ito kung hindi dahil sa akin. Hindi sana nagana si Yan. Nang ganito kapisalan, nangangako akong pakakasalan siya. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Huwag niyo isakdal si Tanhaoyu.
Mukhang hindi pa rin niya malimutan yung putang iyan. Kanyang mungsak na zuwa pinalak. Nakipagtalik yung putang iyan sa iba, ginawan siya ng kabit. Hindi pa rin niya makalimutan, para lang may pagtanggol siya. Handang-handa siyang tanggapin ang kasal na ito. Okay lang, basta't nahulog na siya sa bitag natin. Patay na rin yung babae, marami pang panahon. Maniniwala ako na kaya nating siyang makuha. Boss Fu. Talaga bang pakakasalan niyo si Bikes ya uye? Kung hindi, ano nang gagawin? Ang tatay niya ang nagligtas sa buhay ko. Responsibilidad ko na nga lang na alagaan silang mag-ina habang buhay. Ngayon, dahil kay Haoyue, naging bawag ang babae habang buhay. Sinira ang buong buhay niya. Kung hindi ako mananagot, sino ang mananagot? Wala na bang pag-asa sa inyo ni MS Haoyu? Fuheng, mahal kita. Oh, Sobrang mahal mo naman siya. tigilan mo yan. Mula nang magtaksil siya sa akin, imposible na para sa amin. Ngayon, ang pamilya Gilay ay hirap na hirap umayag na iurong ang demanda. Sana matuto siya sa aral na ito at tandaan ang leksyong ito. Huwag ka nang maging suwail at pasaway tulad ng dati. Ako sa kanya. Sa tingin ko, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ano? Ano ang ginangyari sa inyo? Wala, okay lang ako. Nakontak mo na ba siya? Ilang beses na akong tumawag, pero hindi sumasagot si Miss Haoyu. Ako na. Hello, ang tinatawagan po ninyo ay... Grabe ang yabang ng Fujiya. Ang ganda ng kasalang ito. Talagang isa ito sa pinakamaganda sa buong Haishi. Lahat ng mga kilalang pamilya at personalidad ay narito. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang babaeng ikakasal. Balita ko, ang babaeng ikakasal ay hindi mayamang dalaga, kundi isang ordinaryong babae na walang koneksyon. EDI parang Cinderella lang? Karaniwan, ang Cinderella ang tunay na pag-ibig. Sa wakas, natupad din ang pangarap. Dapat ay para sa kasal ni Tan Haoyu. Pero sa huli, akin pa rin ang lahat. Tan Haoyu, Tan Haoyu. Kukunin ko ang kasal mo, angkinin ang lalaki mo. Sakop ang posisyon mo. Mag-reincarnate ka na lang at humanap ng bago. Paano kaya? Ilang bises ka nang tumawag. Bakit hindi pa rin sumasagot si Miss Haoyu? Anong gagawin natin? Dating pa kaya siya sa kasal? Gusto ko sanang bigyan siya ng huling paliwanag, pero sige na. Mas mabuti na rin na hindi siya dumating. Magsisimula na ang kasal. Pakilabas ang aming lalaking ikakasal at babaeng ikakasal. Ang ganda ng pagsasama nila, talagang bagay. Napakaswerte ng anak ninyo na mapangasawa ang isang Fujiya. Iyak na tataas ang kanyang estado sa lipunan. Bilang biyenan ng presidente ng Fushi, magiging bahagi na rin kayo ng mayayaman at makapangyarihan. Sobra naman ang papuri ninyo. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, huwag kayong mahiyang magsabi. Lalaking ikakasal, Fiheng, babaeng ikakasal, Baikian-kian. Narito kayo upang ipahayag ang inyong pangako sa isa't isa. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Sa tagumpay at kabiguan, mamahalin at igagalang ninyo ang isa't isa. At magiging tapat hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Oo, gusto ka o. Hindi ka dapat sumang-ayon. Tan Haoyu, hindi bat. Ano ba? Patay ka na? Nako, nakaka-disappoint ka naman. Hindi ba si Tan Haoyu, ang anak ni Tanshi? Baka naman mag-crash ng kasal. Gumawa ng maraming masama, tapos nagpakita ka pa? Kung ako sa'yo, hahanap ako ng ladrilyo at ipapukpok ko na lang sa ulo mo. Walang hiya ka. Nang agaw ng kasal, ipalabas siya. Palayazin. Labas. Labas. Ete,
Hindi ko alam kung bakit mo sinasabi yan sa akin. Alam kong galit ka sa akin dahil inagaw ko si Kuya Fiheng. Sige, ibibigay ko na siya sa'yo. Kian. Anong ginagawa mo dito? Sinasadya mo bang sirain ang kasal ko? Tama. Dumating ako para sirain ang kasal mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Tapos na tayo. Kung sino ang gusto kong pakasalan ni Fuheng, wala kang karapatang magdesisyon. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong pakasalan. Pero siya lang ang hindi pwede. Bakit? Dahil hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat, ikaw ang karapat-dapat. Kahit na ayaw ko na rin sa iyo, gago ka. Pero gusto kong malaman. Ako si Tan Haoyue, malinis ang konsensya ko. Ano bang kulang sa akin para hindi ako karapat-dapat sa iyo, Fuheng? May mukha ka pang sabihing malinis ang konsensya mo. Sige, kung gusto mong ipahiya ang sarili mo, hindi na kita bibigyan ng kahiyan. Itatanong ko sa'yo, sino ang nakipagkalantari sa engagement party? Sino? Sino ang nagpabawag kay Bai Qianqian? Tan Haoyue, nakakadiri ka talaga. Wala akong nakitang mas malala pa sa'yo. Ayaw na kitang makita. Umalis ka. Lumayas ka sa kasal ko. Sinaktan mo ako. Ikaw ang sinaktan ko. Bulag ka, bingi at mayabang. Naniniwala ka sa mali. Fuheng, ako ang dapat na lubos na mawala ng pag-asa. Bakit mo naiisip na may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Noong pinatay mo ang tawag ko, hindi ka nakarapat-dapat. Tan Haoyue. Anong ikaw? Huwag kang feeling. Dumating ako para guluhin ang kasal mo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanya. Mga kasama, dumating ako dito para ibunyag ang masasamang gawain ni Bai Qianqian para lang malinis ang pangalan ko. Si Tan Haoyue sa mga batik na hindi dapat naging sa akin. Bayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa dugo. Tan Haoyue, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagkukwento ng mga kasinungalingan. Bai Qianqian, sa nakaraang isang taon, gumawa ka ng mga chismis upang siraan ang iba. Naglagay ng gamot ng walang pahintulot, nagnakaw ng mga lihim na dokumento ng kumpanya. Nagbigay ng suhol sa iba, nagsagawa ng pagdukot. At maging pagtatangka sa pagpatay. At ngayon, ikakasal ka pa rin ng walang konsensya. Ngayon, maaari kang sumuko sa otoridad. O kaya ay arestuhin ka ng mga pulis sa harap ng lahat. Pumili ka. Ano ang nangyayari? Mukhang handa ang tanya na ito. Bakit pamilyar ang mga paratang na ito? Siyempre pamilyar ang Tanjia na ito. Dahil dito, nawala ang kanyang reputasyon. Bakit natatakot ang babaeng ikakasal? May lihim ba? Visit, bakit buhay Asia? Hindi ko hayang sirain niya ang aming mag-ina. Kayamanan at karangyaan. Qianqian. Tangqianyan. Alam kong mahirap ang aming mag-ina, walang kapangyarihan o impluensya. Ngunit, hindi naman dapat sa nito. Ang iming Qianqian. Mula pagkabata, mabait at mahamong bata ang aming Qianqian. Ni hindi makapagpatay ng langgam. Paano niya magagawa ang mga kasalanang iyon? Pasensya na, Ed. Alam kong galit ka sa akin dahil kinuha ko si Fiheng. Ngunit hindi ko kayang itanggi ang aking konsensya para sa iyo. Dahil lang totoo, ikaw ang gumawa ng mga kasalanang iyon. Totoo. Naalala ko noong iniulat ng mga mamamahayag. Noong kasal ng Tanfu, sa engagement party, lumabas ang ebidensya ng pangangalo niya ni Tang Qianjin. Lahat tayo ay nakakita noon. Ikaw ang gumawa noon, ngayon ikaw pa ang nagsasabi ng kasinungalingan? Tama na. Tan Haoyue, wala kang hiya sa pagsasabi nito. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ngunit si Qianqian ay patuloy na. Nagtiis at nagpaumanhin at pinayuhan ako na huwag kang pansinin. Ngayon, ikaw pa ang nagsasabi ng kasinungalingan sa kanya. Wala ka ng pag-asa. Mga tauhan, paalisin siya. Hindi ko gusto ang ganitong tao sa aking kasal. Ete, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Tigil. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Gino, mabuti. Jianzhu, bakit ka pumunta dito sa halip na manatili sa iyong ospital? Bilang pangunahing doktor ng unang lungsod ng dagat. Siyempre, narito ako para tulungan ang aking AYU. Nagamutin ang pagkabingi, pagkabulag, at kayabangan ng isang tao.
Ito ba ang iyong sandigan? Akala mo ba sa isang Jansu lang ay mapoprotektahan ka na? At masisira ang kasal na ito? Fu Shao. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung mapoprotektahan ko siya o hindi. Kung tama ang alala ko. Ang star-rated hotel na ito ay nasa ilalim ng aking jishi. Kapag iniutos ko, ang kasal ninyo ay Hindi pwede. Kailangang magpatuloy ang kasal. Kuya Aheng. Tama na, sabihin mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? narito ako ngayon para suportahan si AYUE. Sa hidwan ni na AYUE at Baikiankian. Hanggat hindi ito nalulutas, walang dapat makialam o umalis. Sa palagay ko, dapat bigyan ninyo ako ng pabor bilang panganay ng Jijia. Maglaan kayo ng oras para manood ng palabas. Kapag nag-away ang mga Diyos, ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Hindi natin kayang galitin ang Fushi, lalo na ang Jishi. Ano ang magagawa natin? Ang importante ay ang kaligtasan. Gusto namin, gusto ko rin. Kahit hindi isa, 100 beses pa ay gusto namin. Sino ang may lakas ng loob na tumanggi? AYUE. Lahat ng artista ay handa na. Ngayon ay ang iyong araw. Kawawa naman kaming mga ulila, walang mapagkakatiwalaan. Ngayon ang iming Kiankian ay basta na lang inapi. Bakit ganito ang buhay kao? Paano na ako mabubuhay pagkatapos nito, Kiankian? Nanay, Ni, huwag kang mag-alala. Kung malinis ang konsensya ni Kiankian, hindi ko hahayaang ibintang sa kanya ang magawang kasalanan. Talaga? Sige, hintayin natin. Huwag kang magtago, hindi ka makakatakas. ete, hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit mo ako sinisisi? Hindi ko naman ginawa ito. At hindi rin maniniwala sa iyo ang lahat. Kaya tumatanggi ka sa pag-amin? Ete, wala naman akong ginawa. Bakit ako mag-amin? Sige, dahil ayaw mong aminin, ilalabas ko na lahat ng ebidensya. Para mailantad ang kasamaan mo. Ilabas ang ebidensya. Ate, anong biro to? Wala akong ginawa. Saan galing ang ebidensya? Walang lihim na hindi nabubunyag. Baikian kung ayaw mong malaman ng iba. Huwag kang gumawa ng masama. Kasalanan ko rin, napakatanga ko noon. Hindi kita pinagdudahan, kung hindi ka sana nakatagal hanggang ngayon. Baikian, gusto mong hulaan. Kung ano ang unang ebidensya. Wala akong ginawa. Paano ko malalaman? Nagpapanggap ka lang. Ang tagal na noon, hindi ako naniniwalang may makukuha kang ebidensya. Huwag kang manggarap na lokohin ako. Talaga? Paano? Bakit nasa kanya yun? Akala ka una zira ka una yun? Pamilyar ba? Hindi ka o yun nakita. Anong balak mo? Gusto ko lang tingnan. Anong ebidensya yan, Ed? Hindi mo naman siguro ako pinalalabas na may ginawa, hindi ba? Tulungan kitang maalala. Noong engagement party. Paano mo ako pinagbintangan at siniraan? I-play mo yung video. Para makita ng lahat kung sino talaga ang malandi. At walang hiya. Ito. Nagmamadali ka. How you? Hindi ito yan. Naalala ka o noon PA. Pinabura na ni Fu Shao yun. Nababaliw na si Tang Qianjin. Ngayon, inilalabas niya ang madilim niyang nakaraan. Ano PA yan? Anong patch na yan? Naku, ang tapang mong ipakita yan, talagang walang hiya. Tanhaoy, anong kalokohan to? Pwede bang ipakita ang ganitong video? Patayin mo yan agad. Ete, bakit mo ipinapakita to? Alam mo ba kung gaano kahirap para mabuha tong video na to? Gaano karaming pera at oras ang ginugol ni Aheng? Bakit patayin? Picking video 2. Hindi ako yung nasa video. Si Baikian yun. Anong ikakahiya ko? Ete, hindi ko alam ang ginagawa mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Sinabi ni Kuya Aheng. Tanging ikaw lang ang may marka ng peach blossom. Pasensya na, Kuya Aheng. Hindi ko sinasadya na masabi. Wala itong kinalaman sa'yo. Tanhaoy. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mo nang pakialaman ang bagay na ito.
Sirain mo agad ang video na ito. Hinding-hindi ito ang ebidensya ko. Ito lang ang makakapagpatunay na ako'y inosente. Kaya ang ibig mong sabihin, hindi ako dapat nakialam noon. Hindi dapat sinira ang video, hindi dapat binayaran ang mga bibig nila. Hindi dapat ako napagbintangan. Tama, bulag ka Fu Heng, ako'y pinagbintangan mo. Pinabayaan mo pa si Bai Qianqian na magkalat ng chismis tungkol sa akin. Kayong dalawa ang nagtulungan, ako'y inabot nito. Bulag ako, nagtulungan kami, ako ang may kasalanan sa'yo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bukod sa'yo. Sino pa ang mayroon nito? Noon, nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Nadismaya ka ba? Bakit? Bakit wala? Baka nga napagbintangan ko siya noon. Si ate talaga si Kuya Aheng. Si ate talaga, pinatanggal ni ERJI ang marka. Tiyak na ganito ang nangyari. Tanhaw Yue, huwag mo akong lolokohin. Huwag kang magmadali, marami pa akong ebidensya, ipakita natin sa lahat. Sino talaga ang bulag? Sino ang nagsisinungaling? Sino ang nanira sa akin? Dalhin ang susunod na ebidensya. Ano ito? Ito ang baso na ininom ko. Sa engagement party, ito ang magpapatunay sa lahat. Ete, maligayang engagement, inggit ako sa'yo. Makakasal ka na kay Kuya Aheng. Kung alam mo na ikakasal kami ni Aheng. Huwag mo nang tawaging kuya, baka isipin ng iba. Nag-aalaga ka ng manok. Mag-iingat si Qianqian. Kaya, tatanggapin mo ba ang aking pagbati? Huwag kang mag-alala, Ed. Malinis ang kamay ni Qianqian. Alam kong hindi mo magagawa. Ang ganda mo ngayon, Ed. Pupunta na ako sa venue. Hindi ako iyon. Tanhaw Yue. Makinig ka sa akin, hindi ito ang totoo. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Hindi ba't kulang ka lang sa lalaki? Yun. Don't pilit lang gusto mo. Hindi, kalmahan mo. Hindi ako yun. Hindi ako nandaya. Hindi ikaw. Akala mo ba bulag ako? Mukha mo pa lang. Yung birthmark mo, hindi ko malilimutan habang buhay. Akala mo ba tanga ako? Hindi ganun. Fuheng, makinig ka sa akin. Hindi ito birthmark, mawawala ito. Maniwala ka sa akin. Maniwala. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Maniniwala ako sa'yo. Kulang ka lang sa lalaki. Huwag, hindi pa tayo nagkakasal. Bitawan mo ako. Simula ngayon, 1 buwan kang ikukulong. Sino ang mag-aakalang isang basong alak? Ako, Miss Tanja. Fuheng, hindi mo alam. Ang tinatawag na totoo ay para lang maprotektahan ang lahi ng Tanja. Ginawa ito gamit ang dugo ng kalapati. Para lumitaw, kailangan ng 3 oras. Uminom ng mataas na konsentrasyon ng alak. Nasa tabi kita buong umaga. Kailan ako nakainom? Kahit uminom ako biglaan. Hindi ito lalabas. Peking video ito. Peke rin ang birthmark. Paano kung totoo nga? Bakit hindi mo ginagawa noon? Ipaliwanag, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Tuwing binabanggit ko, ikinukulong mo ako. Tuwing sinasabi ko ito. Kahit yung peking video na ito. Si Yansho ang tumulong sa akin na mahanap ito. Fuheng, ang yabang mo. Ang yabang mo ang sumira sa lahat. Ano? Peking birthmark pala ito? Akala ko talaga birthmark ng pamilya. Alam ng lahat. Lahat ng Tanjia mayroon ito. Hindi ka o inakala. Tatuo lang pala ng pamilya. Nakakasira ang sismis. Mukhang gayon. Mali talaga ako kay Tangqianyin. Hindi pala nandaya si Tangqianyin. Ano naman kung hindi nandaya? Marami pa siyang kasalanan. Pinlano niya ang pagdukot kay Bai Qianqian. Nagpapatay pa siya, nagdulot ng kapansanan. Sinasabi ko lang ang totoo. At kung peke rin ito, yung mga susunod pa. How you pasensya na. Huli na ang lahat. Ngayon, gusto ko lang na mag-sorry si Bai Qianqian sa akin. Sa pamamagitan ng pagluhod.
Kuya Aheng. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hao Yue, kasalanan ko ito. Wala itong kinalaman kay Kian. Ginawa lang niya yon para batiin ka. Kaya kanyang kasala. Paano walang kinalaman? Siya ang may pinakamalaking motibo, siya rin ang makikinabang. Kung hindi dahil sa video na yun na ginawa niya kasama si Sunki. At kung hindi niya ako binigyan ng basong iyon. Ako, ang dakilang Tanjahires. Paano ako magkakaroon ng eskandalo at masisira ang pangalan ko? Tama na. Tanhaoyu, huwag kang magpakalabis. Malinis ang aming anak. Paano siya makikipagkalokohan sa lalaki? Lalo na't noong nanligaw sa'yo si Son Xiaoy. Alam ng buong bayan yon, sino ba ang hindi nakakaalam? Mahilig sa maganda si Son Xiaoy, pero mas mahalaga sa kanya ang pride. Yung pagtanggi mo at sampal, baka naman. Nagalit si Son Xiaoy dahil doon. Ngate, wala talaga akong kinalaman dito. Baka nga dahil sa pag-ibig na naging galit si Sun Sao. Gusto niyang sirain kung hindi niya makukuha. Tama ka diyan, Yang Zunya na diyan. Isang mayabang at playboy. Si Sun Xiao hindi lang mayabang. Malupit pa, yung mga babaeng hinabol niya kapag tumanggi. Pinahihirapan niya, tapos babalik din para humingi ng tawad. Kung ganun, baka talaga si Sun Qi ang may gawa. Nakita mo na ate, wala talaga akong kinalaman dito. Huwag kang magmadaling magtanggol. Si Sunki, kasabot mo rin yon, di ba? Paano mo siya itatraidor? Tama ba, Sunki? Bei Kian, Putangina Montag. Ittenrede mo ako. Puta, bakit nahuli Tong Tengang tu? Hindi ba, yan si Sun Xiao? Bakit siya nahuli? Hindi mo pa naririnig na nag-away sila ni Bai Qianqian? Nagbabatuhan ng puti? Baka may totoo talagang bala. Hindi kaya sa video. Talagang sila ni Bai Qianqian yun? Ano KBA, hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala? Pagkatapos ng gabi, hindi mo na ako kilala ha? Wala akong kinalaman, Kuya Aheng, hindi ko siya kilala. Kuya Aheng, hindi mo ako pinaniniwalaan, mas pinili mong maniwala sa salita ng isang bulakbol, ni hindi mo rin pinaniniwalaan si Qianqian. Sa isip pala ni Aheng Kuya, ganito lang ako kay Qianqian. Isang taong nagpakababa. Sige, ngayon din, ipapakita ko sa pamamagitan ng kamatayan ko. Hindi ko hayang madumisan ang pangalan ni Aheng Kuya, at ng aking ama. Qianqian, hindi ka pwedeng mamatay. Wala na ang tatay mo, paano na ako kung mawawala ka rin? Tama na. How are you? Si Kian at Ling. Bilang sila ang naiwang pamilya ng aking tagapagligtas. Hindi sila pabayaan, lalo na hindi sila dapat mapagbitaan ng nawalan. Bukod pa, ang salita lang ni Sun Qi, isang basura, ay walang saysay. Muli, sila ang naiwang pamilya ng aking tagapagligtas. Sa loob ng 10 taon, araw-araw kang pumupunta sa Baija. Nagbibigay ng pera at gamit, kulang na lang magpakamatay ka para sa utang na loob na yan. Kailangan pa bang isama ang buhay ng anak mo? Hindi pa ba sapat yon? Kailangan pa bang isama ang buhay ko? How are you? Buntis ka? Kailan pa yon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tatawag ako ng doktor ngayon din. Kalmado ka na ba? Narinig mo ba ang sinasabi ko? Wala na ang anak mo. Naagasan, kinain na ng utang na loob mo. How are you? Ano ba ang sinasabi mo? Paano ko isasakripisyo ang buhay ng anak ko? Para sa utang na loob? Nagbibiro ka lang, di ba? Tingnan mo mismo, ito ang resulta ng kasalanan mo. Hindi totoo, yon. How are you nagbibiro ka lang, di ba? Ano ang nangyari? Paano nawala ang anak ko? Hindi mo ba siya pinotekahan? Ginusto mo ba ito para maghiganti sa akin? Kaya mo siya pinapatay. Paghiganti. Karapat-dapat ka ba? Paano nawala? Hindi ba't ikaw ang pumili noon? At pinili mo si Bai Qianqian? Walang mas mahalaga kaysa utang na loob. Sino ang makakapantay sa kanya, si Bai Qianqian? Ika-21 ng Marso, yung pagkakidnap. Hindi ba't ikaw ang nagmalaki na mahalaga sa'yo ang pagiging tapat at matapat? Ang kasintahan mo at ang anak ng iyong tagapagligtas. Walang pag-aatubilig ang pinili. Si Bai Qianqian. Ikaw.
ang pumatay sa sarili mong anak. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ba't ikaw ang may pakana ng pagkakidnap na yon? Ginawa ko ang buhay ng anak ko. Ako ang direktor at aktor. Fu Heng, naniniwala ka ba? Ngayon naniniwala ka na, huli na ang lahat. Sabihin ko sa'yo ang pagkakidnap na ito. Ay plano ni Baikian at Sung Ki. Sila ang may pakana, gusto nilang iparatang sa akin. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka nagkakamali, ako ang direktor at aktor. Si Baikian, ikaw mismo ang nagtapon sa anak mo. At nagligtas sa mga kidnapper. Ano ang nangyari? Hindi ba't noong una ay sinabing ang pagkakidnap na ito ay plano ni Tang Qianyin? Malaking pagkakamali. Hindi ba't walang namatay sa pagkakidnap na yon? Pinakawalan din ng tao. Tumakas din ang mga kidnapper. Wala pang namatay? Ang mga anak ni Tang Qianyin at Fu Shao ay namatay. Pero hindi ito iniulat sa balita. Diyos ko, ang sama talaga ng Baikian na ito. Walang dugong dumanak. Kuya Aheng, hindi ako. Alam Montag naman. Sa pagkakidnap na ito, ako rin ay nasaktan. Ako rin ay biktima ng pagkakidnap. Noong una ay sabay kaming nakidnap, kasama ang aming Kian. Paano siya magiging kidnapper? Biktima. Wait, kung hindi dahil sa'yo na nagudyok sa akin. Nakidnapin si Tan Haoyu, hindi ako makukulong ng matagal. Sasabihin ko sa'yo, kung ako ay hindi magiging maayos, hindi ka rin makakaligtas. Fiheng, pakinggan mo ako, siya ang mastermind. Sinabi niya sa akin, na kung maalis ko si Tan Haoyu, kapag naging asawa na siya ng Fujia, hindi ako mawawalan ng benepisyo. Tumahimik ka. Fuxianseng. Huwag mong paniwalaan ang salita ng taong ito. Ang aming Kian ay mabuting bata. Hayop ka. Walang ebidensya. Bakit mo ipinaparatang sa aming Kian? Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Bukas ng alas 3 ng hapon, ipapapunta ko siya sa hotel. Sa oras na yon, kikilos ka na at dadalhin kami sa probinsya. Ang bilis naman, hindi pa ako handa. Sigurado ka bang hindi ito malalaman ni Fiheng? Hindi na pwedeng maghintay pa. Kamakailan lang ay palagi na siyang natutulog sa kanyang kwarto. Base sa aking obserbasyon, malamang nabuntis na ang babaeng iyon. Bago pa niya ito malaman, kailangang aksyonan agad. Narinig mo na? Malinaw na ba? Hindi ka pa rin aamin? Baikian, sabihin mo sa akin. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Upang umupo sa upuan ni El Refugia. Wala kang utang na loob, pinatay mo pa. Ang anak ni Fu Heng. Wala akong kapatid na lalaki ng Aheng na wala ako. Fuxianseng, pagkabalan mo si Kian. Inosente talaga ang anak naming si Kian. Makinig ka muna sa paliwanag niya. Kian. Kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos. Isa kang kaluluwa sa aking anak. Brother Aheng, naniniwala sa akin, hindi ako ginawa. Pinagsama-sama lang yung recording. Siyempre siya yun. Nilipat niya sa akin ang sisi. Putang ina Montag, kinunang ka o yan ng palihim. Ay ka rin. Nagsisinungaling ka. Kasama ko ang nanay. At sa paligid ng kapatid ni Aheng. Hindi kita nakausap, di ba? Kasama ko siya buong araw. Babay ka. Isang babay. Tama na. Ayoko makita ng away walang katuturan. Kung hindi mo pa rin aminin ang recording. May ebidensya pa ako, hindi mo maiwasan. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto ninyong gawin? Halika, bilis. Pakawalan Montag ako. Gising ka na rin sa wakas. Tumigil ka diyan. Tingnan mo ng maayos ang kamera. Haoyu Kian. Kumusta na kayo? Nasaan kayo? Pakawalan mo sila. Kung hindi, isusumpa ko, gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko. Para kahirapan kang mabuhay. Fu Shao. Sa palagay ko nagkakamali ka. Ikaw ang nasa panganib ngayon. Hindi ako. Halika, tingnan mo, Fu Shao. Nakita mo, Montag na? Ang dalawang babaeng mahal mo. Nasa akin sila. Kung gusto mo silang iligtas, magdala ka ng 50 milyon.
Kung hindi, baka isa sa kanila ang mamatay kapag nagpakita ang aking mga tauhan. Kinyu. Agad na ipaghanda ako ng departamento ng pananalapi ng 50 milyong pisong cash. Haoye Kian Kian. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ang bilis mo namang dumating, Fu Shao. Mukhang mahalaga sa iyo ang dalawang babaeng ito ay. Tigil na ang kalokohan. Dala ko na ang pera. Palayain mo sila. Pwede na bang palayain sila ngayon? Walang problema. Fu Shao, pumili ka ng isa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, 50 milyon para sa isang tao lang. Aya, pumili ka ng isa sa dalawa. Niloloko mo ako. Paano mo nasabing niloloko kita? Fu Shao, dapat mong isipin ang sitwasyon ko. Kung dalawa ang ilalabas mo, paano ako makakaligtas? At taano kung may ambush ka sa labas? Aya 50 milyon para sa isang tao lang. Ang isa ay kukunin kong hostage. Ikaw. Wala akong inihandang ambush. Wala akong pakialam kung may ambush ka o wala. Ako ay isang kidnapper. Kailangan pa ba nating mag-debate? Bilis, pumili ka ng isa sa kanila. Kung hindi, mamamatay silang dalawa. Ako na lang ang piliin mo. Ayos? Ganito dapat. Sabihin mo na, sino ang pipiliin mo? Aba, nakalimutan ko. Tayong mga kidnapper. Dapat din tayong maging makatao. Bilis, alisin nyo ang takip sa mata nila. Bigyan naman natin ng pagkakataon ang biktima. Baka sakaling makaligtas sila. Aheng, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. How you? Kuya Aheng, iligtas mo na lang si ate, okay lang ako. Yan Kian, ikaw. Kuya Aheng, okay lang. Marami ka nang nagawa para sa akin. Dapat na akong maging kontento, iligtas mo na lang si Ed. Hindi kita sinisizi. Tama na, Baikian Kian. Itigil mo na ang peking kabaitan mo. Kung hindi mo ako inaya, hindi ako makukulong. Pasensya na ete, hindi ko alam na may kidnapper. Umalis ka. Itigil mo na ang peking pagmamalasakit mo. Fuheng, sino ba talaga ang pipiliin mo? Ako at si Baikian Kian, sino ba talaga ang pipiliin mo? Kuya Aheng, ako ang may kasalanan. Iligtas mo na lang si Ed. Tama na, wala akong oras sa inyong dalawa. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka makapili, pareho kayong mamamatay. Naiintindihan mo ba? Fuheng, Kian, hindi Montag kasalanan. Pasensya na, how you? Si Kian Kian ang pipiliin ko. Pakawalan mo na siya. Kuya Aheng, Fuheng, Pasensya na, how you? Si Kian Kian ang nagligtas ng buhay ko. Siya lang ang anak niya, kailangan ko siyang iligtas. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, maghahanap agad ako ng pera. Ililigtas kita, huwag mo siyang galawin. Fuheng. Huwag mo akong sisihin, sisihin mo ang anak mo. Nakakahadlang sa iba. Hindi pwede. Iilan lang naman ang beses. Hindi pwedeng magkaanak, imposible. Ang anak ko. Yansho, tulungan mo ako. Naalala mo na? Ito ang buong nangyari. Mga kasama, ito, ang ginamit ni Baikian Kian para paluhin ako. Nandito ang fingerprint niya at dugo ko. Lahat ng kasabwat maliban kay Sunki ay nahuli na. May ebidensya at saksi, Baikian Kian. Ano pa ang masasabi mo? Baikian Kian, ang lupit ng plano mo.
Napakasama mo talaga. Kawawa naman si Tang Qianyin. Sa totoo lang, kasalanan ni Fu Xiao ang lahat. Kahit ganitong uri ng tao, pinatuloy pa niya. Naku, kayong mga lalaki, kapag nakakita ng magandang babae na nangangailangan, hindi na makagalaw, sasabihin pa na utang na loob. Kahit utang na loob, huwag mo namang isama sa bahay. Sa akin, bigyan mo na lang ng pera, pero sayang lang ang bata sa sinapupunan. Baikian Qian sa tingin ko. Ano bang pagkukulang ko sa'yo, Fu Heng? Mula nang mamatay ang iyong ama. Nang wala sa akin ay ako mismo ang Fu Heng ang siyang sumagot. Ganito ka magpasalamat sa akin. Ako ang gumawa. Ano naman? Isang batang babae akong nawalan ng ama. Walang mapuntahan at galing sa mahirap na pinagmulan. Nabulagan ako, Ngipira. Ano ang mali sa paghahangad na mapangasawa ang mayaman? Ang taong hindi nagbubunyagi para sa sarili ay napapahama. At saka, ako pa nga ang unang nakakilala sa iyo. Bakit siya ang naging nobya mo at hindi ako? Kaya't nagsinungaling at nanira ka na, gumamit ng kahit anong paraan. Pati ang pinatay mo ang anak ko, Fu Heng. Baikian Qian, nakakalason kang babae. Kahit na mag-isa akong tumanda. Hindi kita pakakasalan. Hintayin mo ang supuena ng korte at malalimang mabulok sa bilangguan. Fu Heng, huminto ka. Kung isasakdal mo ako ngayon sa korte, siya namang Tanhaoyu, ay kasabay kong malalimang mabulok sa bilangguan. Hindi mo nakalimutan. Ang bagay na ikinawala ko ng kakayahang magkaanak. Ikaw. Brother Eheng, huwag mong kalimutan. Si Tanhaoyu ay nawalan lamang ng isang batang hindi pa ipinapanganak. Ngunit ako ay hindi na magkakaroon pa ng anak kailanman. Kung tutuparin mo ang ating kasunduan at pakasalan mo ako ngayon, Tatawaran ka o siya, kung hindi. maghihiganti ako ng walang patawad. Tatawaran? Maghihiganti ng walang patawad? Baikian Qian, ikaw. Dapat ba? Subukan mo at malalaman mo kung karapat-dapat ako. Worst case, sabay tayong mabulok sa bilangguan. Huwag mong isakdal si Howie. Sumasang-ayon ako sa'yo. Tama na. Bulag at tanga, huwag mong sayangin ang oras sa pakikipag-areglo sa kanya. Sinasabi mong umupa ako ng mamamatay tao. Iharap mo sa akin ang tao. Zia, ito ang babaeng ito. Siya ang mastermind. Lahat ito ay kanyang kasalanan. Pakiusap, patawarin mo ako. Baikian Qian. Ngayon, wala ka nang masabi. Sa palagay mo ba ay tanga ang lahat? Maniniwala kaya ang lahat? Na umupa ako ng mamamatay tao para patayin ang aking sarili, na ako mismo ang nagpahamak sa aking sarili na hindi na magkaanak. Kung ganoon ang sasabihin mo, Baikian Qian, ay hindi rin mukhang nakakalason na babaeng magpapahamak sa sarili. Totoo, sinong babae ang tatanggap na hindi na siya magkakaanak? Hindi kaya talaga si Tan Qianjin? Para maghiganti, bumili ka ng mamamatay tao. Kung ganyan ang sasabihin mo, ito. Akala ko bibigyan kita ng konting respeto, pero mukhang gusto mo talagang mamatay. Huwag mong sisihin ako kung ilalabas mo ang mga record ng pagpapalaglag niya. Ibigay mo lahat sa akin. Para makita ng lahat kung sino talaga. Huwag. Medical certificate ng abortion mula sa Henju Hospital. Ulat ng abortion mula sa Shuhua Hospital. Ito sa akin ay mula sa Haichuan Hospital, at ito ay mula sa isang klinik. Ito ang diagnostic report mula sa People's Hospital na nagsasabing, ang pasyente ay maraming bises nang nagpa-abort. Ang endometrium ay nasira na. Hindi na siya magkakaroon ng anak habang buhay. Ito ay hindi bababa sa 20 piraso. Kung makakapanganak pa siya, multo na lang yun. Qian. Ano ito? Sabihin mo sa nanay mo na hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Tama na. Akin ng mga ito. Pero anong kinalaman ninyo? Kayong mga tanga, madali kayong maniwala sa mga tsismis ko. Marumi ako. Pero kayong mga mayayaman, hindi ba kayo marumi? Alam nyo ba kung gaano kahirap para sa isang babaeng galing sa hirap? Na makapasok sa mundo ng mga mayayaman? Ginawa ko ang lahat. Ginamit ko ang lahat ng paraan. Anong mali ko? Tama na, Baikian Qian. Huwag mong baliktarin ang katotohanan, hindi ko kailanman diniscriminate. Ang mga mahihirap, gusto ko pa nga silang tulungan. Ikaw ang gustong yumaman ng walang effort, isang hakbang lang. Gusto mong maging mayaman agad, kaya ibinenta mo ang sarili mo, lumabag sa batas. Nawalan ka ng moralidad, huwag kang magmalinis, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Aminin mo na ang kasalanan mo. Wala akong kasalanan. Kayong mga mayayaman ang sumira sa akin. Ano ba ang masama kung isa akong mayaman sa mundo? Ano ang masama sa pagiging mayaman namin? Ang pera namin ay pinaghirapan ng mga nakaraang henerasyon. Ikaw ang gumamit ng masamang paan. Masama ang intensyon mo. Hindi mo lang kami niloko. At parang wala lang sa iyo. Hindi ka karapat-dapat na sumali sa amin, ang pamilya ng Haishi. Ikaw ay kahihiyan ng aming pamilya. Ipinapahayag ko mula ngayon. Habang nandito si Baikian Qian S.A. Haishi, ang aming pamilyang India ay magpapahayag ng eternal na pagbabawal sa kanya. Bulag ako. Dati pa akong nagtatanggol sa babaeng ito. Sumasang-ayon din ang pamilyang Lidia. Sumasang-ayon ang pamilyang Wang Jia. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Baikian Qian, hanggat nandito ang aming mga pamilya. Vala kang pak-isa. Aheng kuya. Tumahimik ka. Wala akong kinalaman sa'yo. Hintayin mo na lang ang supuena ng korte. Fu Heng.
Ang tatay ko ang nagligtas sa buhay mo. Mula nang patayin mo ang anak ko, hindi na. Paano nangyari ito? Tapos na. Tapos na ang lahat. Okay, mga kasama, ngayong nalabas na ang katotohanan. Bilang pinakamalaking biktima, karapatan kong humawak kay Bai Qianqian, di ba? Kaya, Tang Qianyin, ikaf na bahala. Pasensya na, hindi dapat kami naniwala agad sa sismis at nagkamali sa'yo. Paumanhin. Tangyanyan, paumanhin. Paumanhin. Hindi na kailangan. Sa araw na ito, nalinis na ang pangalan ko. Kontento na ako dahil ang tunay na salarin ay si Bai Qianqian. Sana sa susunod, huwag kayong humusga ng hindi alam ang buong kwento. Huwag basta maniwala sa chismis. Ang Qianjin, nakamamatay ang sismis. S.A. Zuzunod. Hindi na kami basta maniniwala. Oo. Tang Qianyin, yung, pwede na ba kaming umalis? Ang lete na kasi. Salamat, Tang Qianyin. Tara, alis na. Alis na. Tawagin na ang mga pulis. Tapos na ang palabas. Warrant of arrest. Ang akusado ay Qianqian. Ayon sa investigasyon, sa nakaraang taon, gumawa ng mga sumusunod na krimen. Una, pagkalat ng maling sismis. Pangalawa, illegal na paglalagay ng gamot. Pangatlo, pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya. Pang-apat, panunuhol, pag-udyok sa pagdukot, at pagpatay ng sadya. Hatol, death penalty, suspended. Death penalty, ipatupat kagat. Suspended death penalty? Hindi. Paano ako mahatulan ng ganito? Delayed execution? Kalokohan. Bitawan niyo ako. Tama ang hatol. Ang pinakamalaki mong kasalanan ay pagpatay ng sadya. Namatay ang biktima, kaya death penalty ang hatol sa'yo. Imposible. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Nandiyan lang si Tanhaoyu. Tama ang hatol. Ang biktima, ZMS, Tanhaoyu. Ayon sa sertipiko ng ospital, malapit ng mamatay. Death penalty ang hatol SA, yaw. Teka. Anong ibig sabihin ng malapit ng mamatay? Linawin Montag. Ano nang ibig mong sabihin? Literal ang ibig sabihin. Kung kailan ako mamamatay, ikaw, Bai Qianqian, ay doon ka papatayin. Sabi ko na nga ba, gagantihan kita ng dugot pawis? Imposible. Panloloko, tu. Malinaf na panloloko. Ang lakas-lakas niyang buhay, saan mo nakitang mamamatay siya? Kakazuhan kao kayo. Ivanan kao kayo. Bitawan niyo ako. How are you? How are you? Nagkamali ako. Bulag at mamang ako. Ako'y nagpakamataas, ako'y naging mapagpanggap. Hindi ako naniwala sa sarili kong puso. Mahal kita. Alam kong nagkamali ako. Pwede mo akong parusahan ng paano mo man gusto. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Mahalin mo ako. Huli na Fuheng. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Karapat dapat ka bang mahalin? Karapat dapat ka bang bigyan ng pangalawang pagkakataon? AYUE. How are you? Tumabi ka. AYUE. Okay ka lang? Dadalhin na kita sa ospital. Yansho, alam mo na. Baka konti na lang ang oras ko. Bitawan mo ako. How are you? Hayaan mo akong makausap siya. How are you? Anong nangyari? Aheng, hindi mo ba nakikita? Malapit na akong mamatay. Paano nangyari yon? Kanina ayos ka pa. Paano ka mamamatay? Nagbibiro ka lang, di ba? Bitawan mo ako. Makinig ka sa akin. Alam mo ba kung bakit? Ko pinatawad si Bai Qianqian. Dahil kagabi, sinadya niya akong patayin. Tumawag ako sa'yo, humingi ako ng tulong. Ikaw ang pumatay sa akin. Gusto kong pagsisihan mo ito habang buhay. Aheng, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Ngayon, wala ka nang ginawa kundi ang manira. AYUE. How are you? Yansho, kalimutan mo na ako. AYUE. How are you? Gising ka. Anong nangyari? Tulungan mo siya, Jansu.
Hindi ka ba ang tinaguriang pinakamahusay na doktor? Sagipin mo siya. Bilisan mo. Ayaw ko ba siyang sagipin? Huli na ang lahat. Huli na talaga. Puso ni Ayui. Napakalalim ng hiwa ni Bai Qianqian. Isang batya ng dugo, matagal nang nawala ang buhay niya. Kung hindi ko siya pinainom ng gamot. Akala Montag PA makikita Montag PA si AYUE? Fiheng, ipapaalala ko sa iyo habang buhay. Ikaw ang pumatay kay AYUE. Mamamatay tao ka. Mamamatay tao. Gusto mong mamatay? Fuheng. Fuheng, tanga, mahal kita. Pangako ko, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, hindi kita iiwan. Hindi ako naniniwala, sumumpa ka. Sumusumpa ako, Haoyu. Hintayin mo ako sa ibaba, pupuntahan kita para magbayad. Pupunta na ako sa'yo. Hintayin mo ako.